Pray ng Panginoon. So nandito na po tayo sa last last leg ng ating series po ng Heart of the Matter, Deeper in God's Words, ating po mga puso. And pag-uusapan po natin ngayon is Deuteronomy chapter 6. Okay? So makikita natin dito sa pag-uusapan po natin si Moses, sa harap siya ng buong bansa ng Israel bago po sila pumasok sa Promised Land. So in application, parang pwede mo makita yung sarili mo na malapit ka na doon sa promise ni Lord. Pero hindi ka pa papasok, parang ganon. So si Moses, nandun siya sa harap ng Israelites, ng buong bansa, bago sila pumasok doon sa promise ni Lord sa kanila. So hindi po siya nagbigay dito ng, ito gagawin natin ha, meron tayong battle plans, ganito gagawin natin, lulusubin natin sila, wala pong ganon. Wala rin silang economic strategy sa gagawin na, ikaw ang as a Minister of Economics, ikaw magpapalago ng ito. Wala siyang binanggit na ganon. Pero meron po siyang isang bagay lang na sinabi dito na napakalalim, napakasimple pero napakalalim na bagay. Yun ay ang mahalin ng salita ng Diyos gamit yung kanilang puso at buong buhay. Bakit po? Kasi may matinding impact na mangyayari sa kanila kung ang puso nila magbabago. Dahil talaga sa pagpasok nila sa Promised Land, hindi porket nakamtan na nila yung promise ni Lord, tapos na yung story. Minsan sa buhay natin, ang inaasam lang natin mangyari yung prayers natin, yung promise ni Lord sa atin, kala natin tapos na. Hindi po nagtatapos doon. Dito makikita natin na ang salita ng Diyos ay dapat mahalin natin. The first Sunday na nag-aral tayo ng salita ng Panginoon, nakita natin na kailangan maitanim yung salita ng Diyos sa puso natin. Pero this last Sunday sa ating pag-uusap, para irap ito, hindi lang siya dapat maitanim, pero dapat magmarka na siya. Sabihin mo magmamarka. Kailangan siyang maisulat. Kailangan magmarka siya. Pwedeng naitanim, matabang lupa naman, pero hindi nagmarka. So kailangan magmarka siya. Kailangan siya maisulat talaga sa ating mga puso. So pag-usapan natin ngayon, i-explore natin yung anong ibig sabihin na hindi lang malaman yung word ni Lord, pero mahalin yung salita ng Diyos. So pag-usapan natin yung totoong devotion. So sino nagdi-devotion pa dito? Di-devotion tayo. Alam natin, narinig natin yung devotion. Pero pag-aralan natin ngayon, ano ba yung biblical devotion sa Deuteronomy chapter 6? Paano ba talagang salitang devotion? Because the word devotion ay, sa madaling salita, siya ay malalim na pag-ibig. So kapag sinabi mo, isa kang deboto, malalim kang umiibig kung saan ka man devoted. Okay? Di ba merong kanta, ano ba, hopelessly devoted to you. Ayan. Alam na alam nito, Per, di ba? Ibig sabihin, ikaw ay talagang nagmamahal ng talagang sobra-sobra. Di mo mapigilan sarili mo kasi devoted ka. Pwede mo sabihin, I love you, normal yon. Pero kung sabi mong, I am devoted to you, iba yun. Ibig sabihin nun, buong puso, buong isip, buong kaluluwa mo, nagmamahal ka. So ready na po ba kayo na mahalin ang salita ng Diyos, mga kapatid? Amen. Sa mga nag-amen, mabuhay po kayo. Sa mga hindi, buhayin kayo ng Panginoon. So manalangin po tayo, Panginoon. Kami po ay buhayin mo ng iyong salita sa umaga na ito. Dalangin po namin. Kami po ay maging matabang lupa na hindi lang matatanim ang salita mo. Bagkus, ito po ay magmamarka sa amin, Lord. Because we are your people. Kami po ay bayan mo. Kami po ay inaatasan mo, tinatawag mo, Lord, na mahalin ka at ang iyong salita, Panginoon. Turuan mo po kami, Holy Spirit. Baguhin mo ang puso't isip namin. Not our wills, but yours be done. Not our knowledge, not our wisdom, but yours, Lord God, ang mag-equip sa amin. Gamit lamang po ang iyong mga salita. Maraming pong salamat. Pinapupurihan ka namin. Ikaw na dakila sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 25. Ang title nga po pala natin is Cross My Heart. Nakalimutan ko sabihin. Cross My Heart. Ayan. Hinahanap pa po niya. Pero sige, basahin po muna natin. Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 25. These are the commands, the decrees, and laws the Lord your God direct. So marami tayong marinig na command, na utos, di ba? Marami tayong decrees na maririnig, and laws, salita. Pero ito rin yung salita ni Lord, sabi niya, na dinidirect sa atin to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Sabi niya, papasok kayo sa promised land. Ito daw yung wala kayong ibang iisipin, wala kayong ibang itatatak sa sarili nyo. Ito lang, sabi niya. Bakit? So that you, your children, hindi lang ikaw, pati anak mo, and their children, after them may fear the Lord. So it talks about worship. It talks about honoring the Lord God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you.
and so that you may enjoy long life. Sino dito gusto mag-enjoy sa buhay niya? Diba? Hindi nakaka-enjoy ang buhay. Bukas, Lunes, pasok ulit. Mahal ng pamasa. Ang dami nating, di ba? Hindi nakaka-enjoy. Pero sabi ni Lord dito, kung gusto mo mag-enjoy sa buhay, pakinggan mo to. Saktong-sakto sa verse 3, Hear, O Israel, and be careful to obey so that it may go well with you and that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. So sabi niya dito, papasok kayo sa isang lugar ng pagpapala, lugar ng pangako ko, pero may tendency pumasok kayo doon nang hindi nyo may enjoy yun. May tendency na mapasok nyo yung promise ko, makarating kayo doon sa pangako ko, nang hindi naman rin kayo nag-grow doon. Nang hindi nyo na-enjoy, hindi kayo nag-increase greatly in different aspects doon. Of course, marami naman tayo, nagpe-pray tayo, may answered prayer, tama? Pero minsan yung answered prayer, hindi mo naman may na-enjoy. Tama? Sinagot ni Lord, hindi mo na-enjoy. So, mukhang ito yung sinasabi niya doon. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Greatest commandment. And these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Ngayon, kung familiar kayo doon sa greatest commandment, sa sinasabi sa New Testament, di ba dapat may kasunod yun? And love your neighbor as yourself. Pero dito hindi binanggit. Kasi summary lang yun eh. Makikita natin dito kung paano ni Lord inisa-isa yung love your neighbor as yourself. Paano mo raw mamahalin din ang kapwa mo. So, itong Deuteronomy chapter 6, totoo, napakayaman na ito. So, I would recommend basahin nyo ito lagi, no? Deuteronomy chapter 6. Napakayaman niya kasi hindi lang siya tutukoy sa pag-uusapan natin, pero napakarami pang aspeto. Ito ay blessing sa buong bansa, blessing sa buong pamilya, at blessing sa bawat isang individual. Ulitin ko, gusto mo makita kung anong plano ni Lord sa buong bansa? Anong dapat gawin sa buong bansa? Buong pamilya at sa bawat individual, nandito yan. Napakaganda ho. Verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Itali nyo raw sa inyong mga kamay at sa inyong mga noo. Write them on the door frames of your houses and on your gates. So sino sa inyo yung may nakita ng bahay na yung pinto nila mayroon nakasabit na Bible verse? Parang mga Kristiyano po ba kayo? Diba? So, may makikita tayong ganun, no? May mga sa door frames sila. Ito yung sinasabi niya dyan. Write them on the door frames of your houses and on your gates. When the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large flourishing cities you did not build. Sabi niya, pag nakapasok na kayo doon sa isang lugar na pinangako ni Lord, makakakita kayo ng mga bagay na malalaki, magaganda na hindi naman kayo ang nagtayo. Houses filled with all kinds of good things you did not provide. Makikita niyo yung blessing, hindi kayo ang gumawa, hindi kayo nagtrabaho, wala kayong ginawa. Wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. May bunga na hindi naman kayo ang nagtanim. Then, when you eat and are satisfied, next passage, be careful that you do not forget the Lord, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Fear the Lord your God, serve Him only in your oaths in His name. Do not follow other gods, the gods of the people around you. For the Lord your God who is among you is a jealous God. Seloso si Lord. Alam niyo ba, kilala niyo si Oprah? Oprah? Oprah lang. Si Oprah, isang pinakamayaman na celebrity sa Amerika, no? Sa Hollywood. Umaattend siya ng Christian church. Umalis siya sa pagiging Kristiyano, umalis siya sa church na yon, talagang avid talaga siya attender siya. Umalis lang siya doon dahil may narinig siyang preaching. Narinig niya yung preacher, sinabi si God ay jealous God. Seloso si God. Hindi yan yung gusto kong Diyos, seloso. Ayaw niya. Mamaya pag-usapan natin bakit jealous God. Isang napaka-influential na tao. At simula nun, hindi niya nagusto si God. Hindi siya atheist, naniniwala siya may Diyos pero hindi yung Diyos ng Biblia. Kasi ayaw niya yung Diyos ng Bible. Bakit? Kasi jealous God yun. Yeah. And His anger, sabi niya dyan, no? Do not follow other gods. Kasi si God ay jealous God, and His anger will burn against you, and He will destroy you from the face of the land. Ayan sabi niya sa mga Israelita. Verse 16, do not test the Lord your God as you did at Massa.
So ano nangyari sa masa? Ito yung time na nanghingi silang tubig, kinukulit nila si Moses at sinubok nila si Lord. Actually, hindi lalabas sa sinubok, kinwestiyon nila si Lord. Kala ko ba nagpo-provide si God? Kala ko ba nagbe-bless si Lord? Eh bakit ngayon uhaw na uhaw tayo? So sabi niya diyan, wag niyo nang uulitin yung ginawa niyo sa masa. Be sure to keep the commands of the Lord your God and the stipulations or the testimonies na binigay ni Lord, pinakita ni Lord sa inyo, and decrees He has given you. Next verse, do what is right and good in the Lord's sight, so that it may go well with you, and you may go in and take over the good land that the Lord promised on the oath of your forefathers. Trust. So, binigay niya lahat to, nang sa ganun daw, totally makuha niyo yung buong pangako. Thrusting out all your enemies before you, as the Lord said. In the future, when your son asks you, what is the meaning of the stipulations, decrees, and laws the Lord our God has commanded you? Tell him, we were slaves of Pharaoh in Egypt, but the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Before our eyes, the Lord sent miraculous signs and wonders, great and terrible, upon Egypt and Pharaoh and his whole household. But he brought us out from there to bring us in and give us the land that he promised on oath to our forefathers. So, sabihin niyo yung buong testimony ng ginawa sa inyo ng Panginoon. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God, so that we might always prosper. Sino gusto sa inyo na yumaman? Also magana, hindi lang yumaman sa persons, managana sa lahat ng bagay. Sabi niya dyan, obey all this so that we might always prosper and be kept alive, as is the case today. So buhay lang tayo kasi mabuti ang Panginoon at dahil nasusunod natin yung kanyang mga utos o yung kanyang mga salita. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He had commanded us, pag nasunod natin to, that will be our righteousness. Posible ba masunod lahat yun? Melay, posible ba masunod lahat yun? Bigyan ng 5 points. Amen? Amen? Tignan natin kung posibleng masunod nga natin yun. Kasi in this passage, o sa mga susunod na talata, hindi huli na nasunod. So they are not righteous. At makikita natin, paano natin makakamtan yung righteousness na yun sa salita ng Panginoon kung hindi natin siya masusunod. So dito sa binasa natin, binaba po ni Moses yung word ni Lord na tinatawag po na Shema. Say mo Shema. Yan. O yung salitang in chapter verse 3 and verse 4, ang sabi diyan, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Kapag binanggit mo sa Israel o sa Jerusalem, sa Israel ang salitang Shema, sabihin nila, "Oh, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Yan lang 'yun. At pinagpe-pray po nila yan umaga, gabi. Paulit-ulit lagi kasama yan. Ano man yung prayer nila, kasama yan, Shema. Kasi yan po ay prayer declaration nila. Parang yun ang declaration. Hindi ba pwede ang declaration nila is, ano ba yung declaration natin kanina? No, I am loved, I am blessed. Kasi yung declaration natin but parang ganun lang yung declaration nila? But did you know that this is one of the most powerful declarations sa Bible? Kung ba't yan ang sinabi sa kanila Lord na, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." One of the most powerful declarations ng Biblia. At mukhang kailangan din natin itong maideklara. Hindi man rekta na yan yung salita. Pero ma-remind sa atin ang mga salitang yan. Ito po ay kanilang prayer declaration bilang pagpapahayag ng kanilang devotion sa Diyos, kanilang pagmamahal sa Diyos. Dahil ang salitang Shema ay hindi lang nangangahulugan na hear. Hear. Actually, pwede nila i-declare The Lord our God, the Lord is one. Declaration na yun. Amen. Pero pinakilala sa kanila, sinama yung salitang O Israel. Okay, kasi Israelita sila. O Israel. So kung Israelita ako, maganda na declaration ko, O Israel, the Lord is God, the Lord is one. Declaration na yun. Pero merong isang importanteng bagay na sinabi sa kanila, hear. Kasama sa declaration nila yung salitang hear. Bakit? Kasi yung salitang hear ay hindi lang nangangahulugan ng pakikinig, but it also means to pay attention, to focus. Na parang sinasabi ni Lord, makinig kayo, mag-focus kayo sa sasabihin ko, kailangan nyo itong isa-isip, isa-puso, para maisa-pamuhay. At yun yung magiging trend talaga ng ating buong buwan because this is a transitional sermon sa umaga na ito para tumawid ho tayo next month. Okay? So, importante ho ito para makatawid tayo next month. Amen.
para masundan ho natin. And not only that, pero humakita natin paano ba talaga tayo magiging devoted kay Lord at paano natin makukuha yung pangako. Kasi sobrang daming pangako dito eh. Sobrang dami. Pangako, okay, sabi natin wala ka ng pakialam sa bansa. Pero I'm sure may pakialam ka sa pamilya mo. Super daming promise doon sa pamilya. O may say wala kang pakialam sa pamilya mo, pero siguro may pakialam ka sa sarili mo. Sobrang daming pangako para sa isang tao dito sa passage na ito. So ano ang dapat natin pag-usapan dito? Ang title ko nga po is Cross My Heart. Say mo, Cross My Heart. Itong idiomatic expression na ito ay ginagamit natin usually sa pangangako. Tama? Cross My Heart. And this morning, gusto nating makita na may pangako ang Diyos na dapat magmamarka sa puso natin. May promise si Lord na kailangan dumaan sa proseso para makita mo yung produkto at yung pagpapala. Pero para mangyari yung kailangan magmarka muna sa puso. That's why we need to cross this in our heart. Magmarka siya sa puso. Now, paano tinuturo ni Lord? Paano tinuturo ni God ang totoong devotion sa Deuteronomy chapter 6? Mabilis lang po ito. Number 5 points lang po ito. Number 1 is to surrender. Sabi mo, surrender. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung salitang Shema na pinag-uusapan natin kanina, ay hindi lang siya basta pakikinig. Did you know, meron ako nabasa parang dati na yun eh. Nasabi nila, may kinalaman ang pakikinig sa pag-ibig. Narinig yun yan? Sa Bible, totoo po yun. May kinalaman ang pakikinig sa pagmamahal, sa pag-ibig, sa totoong pag-ibig. Meron ako nakita dati picture ng tenga. Di ba? Anong ang korte ng tenga? Sabi niya, dalaw daw yung tenga kasi pag pinag-combine, may ganun eh, no? Pag pinag-combine puso, napakahalaga ng pakikinig. Kung bakit sinasabi lagi ni Lord sa Bible, hear. Ang may pandinig, makinig. Ang nakikinig ng aking salita ay sumusunod sa aking salita. Makinig kayo. Pagdating ng Revelation, paulit-ulit yun. Ang may pandinig, makinig. Pagdating ng book of James, ang sabi doon, be quick to listen, slow to speak, and to slow to anger. Quick to listen. Tas mabagal ka lang magsalita at bagal mo magalit lalo. Bakit be quick to listen? Kasi may kinalaman ang pakikinig sa pagmamahal. Try nyo magkaroon ng kahit na kaninong relationship. Mother, sa parents nyo, sa jowa nyo, sa asawa nyo, sa anak nyo, kahit kanino. Nang hindi nyo pinakikinggan yung isa't isa. Hindi nyo mapapakita yung pagmamahal. Malabo. Malabo po yun. And that's why miscommunication or miscommunication, dahil wala kayong pakikinig, nauuwi siya sa distraction ng isang relationship. At ganoon din dito. Sabi ni Lord sa kanila, makinig kayo ha, hear. Pero again, hindi lang siya patungkol sa pakikinig, kasi patungkol siya sa isang intentional na pakikinig. Which means kailangan itatak mo sa utak mo itong sasabihin ko, sabi ni Lord. Kailangan mong imarka sa puso mo kasi meron kang gagawin dito. There is a heart willing to obey in this Shema. So, yung Hebrew word na ito, na Shema nga po, ay nagre-resulta sa paglakad o sa paggawa. Na parang sinasabi ho ni Moses, makinig kayo maigi at mamuhay kayo ng maigi. Okay? Sa mga Hebreo po, sa mga Hudyo, ang salita ho na pakikinig at pagsunod ay hindi mo paghiwalay. The word hear and the word obedience, hindi pwedeng maghiwalay. Konektado lagi ho, yung dalawa ho na yun. Inseparable sila. And that's why dito sa Deuteronomy 6, si God ho na nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ni Moses, sinasabi sa kanila, nagtatawag si Lord ng isang covenantal surrender. Ano yung covenantal surrender? Isang pagsuko o pagsasubmit na may kalakip na relasyon. Hindi lang siya bossy na magpasubmit ka sa akin. Hindi po. Ang sinasabi dito ni God sa kanila, you submit to me because I am your God. Kaya nga sabi niya dyan, no, Hear, O Israel, the Lord our God. Bakit napaka-powerful nito? Kasi sabi sa kanila, bago kayo pumasok doon sa pangako ko sa inyo, kailangan yung tandaan to. Tandaan niyo lagi ito. Bakit? Kasi may kinalaman ito sa mangyayari sa kanila. And likewise sa atin po, may kinalaman ang salitang ito, ang itong passage na ito, itong declaration na ito, kapag gusto mo ng pangako ni Lord na mangyari sa'yo. Papasok sila sa isang bansa na punong-puno ng Diyos-Diyosan. Napakarami. And that's why sabi sa kanila, here. Paano mo ngayon pakikinggan yung Biblia? Paano mo yung pakikinggan ang salita ng Diyos? Nga po pala, no? When we speak about the Word of God, the whole revelation of the Word of God,
pag sabi ng revelation, ito yung naisulat na. The whole scripture. Total scripture. The whole scripture. Yun po yung sinasabing the revelation of God. The whole counsel, scripture. Now, sa kanila kasi, syempre, wala pa naman talaga na isusulat. Isusulat pa lang ito later on ni Moses, yung buong Pentateuch. Kaya talagang naririnig nila. Pero sa panahon natin, to hear the word of God is to hear the very words of the scripture. Now, the question, paano mo ngayon pakikinggan ang salita ng Diyos kung nakasulat ito? Ngayon, kung salitang pilosopo, syempre, babasahin mo, hindi mo pakikinggan. But to be honest, our heart should listen to what God is saying in His scripture. So, paano natin ngayon isusurrender yung sarili natin sa salita ng Diyos? Una, in this passage, there should be recognition. To recognize God's exclusivity. Ma-recognize mo, may iisa ka lang Diyos. Pastor, may isa lang naman talaga Diyos ko eh. Born again nga ako, Christian nga ako, taga-TLOR po ako. The Lord our righteousness. Siya lang po talaga. Wala na pong iba. Sinabi sa kanila to kasi alam ni Lord, darating yung moment, pag pumasok na sila dun sa pangako ni Lord, hindi na nila makikilala o hindi na nila maaalala si Lord. Sinasabi nila, yung Diyos na kausap nyo ngayon, yung Diyos na kumakausap sa inyo, may relasyon kayo, yung Diyos na umakay sa inyo, tagligtas, nag-provide sa inyo, siya lang ang Diyos nyo. Wala nang iba. Yun lang yun. Paano naging powerful yun, Pas? Alam nyo kung bakit? Kasi the moment na pumasok na sila sa promised land, spoiler alert, pagpasok na sa promised land, hindi na magiging isa ang Diyos nila. Sobrang dami na. Parami ng parami, patagal ng patagal, parami ng parami. The more na nandun sila, bakit ganun? Promised land ni Lord yun, pangako ni Lord yun. Tapos parang, so sisisihin mo, Lord, pinasok mo kasi kami dito. Yan tuloy, dami na namin Diyos. Hindi eh. Binigyan sila ng instruction eh. Ng isang i-declare. Ang dineclare, dapat nyo i-deklara, ako lang ang Diyos nyo. Kayo, bayan ko, ako Diyos nyo, ako ang inyong ama, kayo ang aking mga anak. That's it. That's the greatest declaration here. Kapag hindi yan na naging declaration nila, papasok talaga sila. Actually, declaration na nga nila eh. Nagkamali pa eh. Ang mga Israelita po ay mabubuhay sa isang bansa na napakaraming Diyos-Diyosan. At tayo din po sa panahon natin, wala naman Diyos-Diyosan sa panahon ngayon. Si Jesus lang ako eh. Naalala ko, may nabasa ako doon sa JC, no? Meron daw nangangaral sa, saan ba yun? Si God ina daw, tama ba? Saan po ba yan? Sa Tereses, no? So mukhang hindi totoo na walang ibang Diyos na panahon natin ngayon. Magkakaroon ng competition. Sa panahon na papasok ka sa promise ni Lord, magkakaroon talaga ng competition, kapatid. Anong competition? So many gods. Nandyan yung pera. Nandyan yung fame. Nandyan yung comfort. Even comfort can be an idol. Even yung ating sarili can be an idol. Yung oras, pwedeng idol. Yung career, pwedeng idol. Yung asawa mo, pwedeng idol. Tama? Yung pag-aaral, pwedeng idol. Trabaho, pwedeng idol. Lahat pwede. Yung damit, pwedeng idol. Yung lahat pwedeng idol. Lord, gusto. Alam mo yung may hinahangad kang promise si Lord. Tama naman. Okay naman yung hinahangad kang promise si Lord. Pero pag nandun ka na dun sa promise, at hindi natin naaalala yung declaration ng Shema Declaration, ang tendency, nakakalimutan mo na si Yahweh, ang Diyos ng Biblia lang, ang Diyos mo pala talaga. Because you're going to start to serve every other gods and goddesses sa buhay mo. Magiging Panginoon ng buhay mo na parang siya yung nagmamay-ari sa'yo. Ang napakaraming bagay, kapatid. And so, sabi dyan, choose to worship God alone. At hindi siya yung parang option lang siya sa napakarami. Okay, pag Sunday, si Yahweh ako. Kay Jesus Christ ako pag Sunday. Pagdating ng Monday, eto ako. Tuesday, eto naman ako. Thursday, pag deadline, eto naman ako. Pero hindi eh. Kaya delikado. Maganda yung maparating natin yung promise ni Lord. Pero sabi ni Lord, mag-ingat ka. Pakinggan mo sasabihin ko, ako lang ang Diyos mo. It looks simple, tama? Ang simple-simple, no? Pero nangyari sa kanila, sumablay sila. Hindi natin pwedeng sabihin, napakasimple naman declaration niya. Hindi po, sila nga po eh. Rektahan eh. Kausap nila si Lord eh. Sumablay pa sila dyan. Pangalawa, paano natin isusurrender yung sarili natin? Hindi lang natin isusurrender na meron tayong isang Diyos. Pangalawa, you will respond with obedience.
Yung Shema is pakikinig na may willingness na sumunod, which is a transition sa susunod nating pag-uusapan next month po. Okay? Kasi nga po, may proseso yung pangako. Ito ang maganda next month, mga kapatid, kaya wala akong absent. Ang maganda next month, lahat ng pinag-usapan natin from last month hanggang ngayon, na sinasabi natin powerful yung word of God, yung powerful yung word ni Lord, ay magkakaroon ng manifestation, papaano next month. Paano tatalab talaga? Paano magkakaroon ng manifestation? Paano mag-materialize yung word? Paano magiging made flesh yung word na yon? Paano mo makikita? Okay, tinatak ko sa isip ko, tinatak ko sa puso ko, minahal ko naman siya. Now what? Next month, pag-uusapan, paano lalabas yan sa buhay natin? So yung sa katabi mo, huwag kang a-absent. Ayan. Para kang isang kasi pag hindi po natin naunawaan that we need to respond with obedience sa salitang Shema, sa salitang pakikinig, mga kapatid. Para kang isang estudyante na nakinig sa teacher mo, pero hindi ka naman talaga, hindi hindi natuto. Hindi mo sinunod kung ano yung instruction ni teacher. Diba? Sabi ni teacher, get 1/4. Ang ginawa mo nang hingi ka. Diba? Hindi ka nagdala. O kaya naman, study this, study that. Di mo inaral. So, hindi ka talaga papasa doon. Ganon din naman, information without transformation is deception. So, question, ano pong katotohanan ni Lord ang napakinggan nyo na mukhang hindi pa natin sinusunod? Yan. Tanongin natin sa sarili natin, ano pa ba ang katotohanan ni Lord na alam ko pero hindi ko sinunod? Yan. Number 3, number 3. Wala naman po pala number 3 yan. Pero just in idugtong lang, meron ba? Wala. So, wala. Pero bonus ko lang, kanina ko lang number 3, pwede mong pangatlo doon sa surrender, reverence. Yan, reverence. We need to honor, we need to respect the word of God. Yan po. So, sabi dyan, hindi mo pa talaga pinakinggan ang Diyos hanggat di ka pa lumalakad sa kanyang direksyon. And that's truth. Pwede nating sabihin na narinig, nabasa natin salita ni Lord, naintindihan natin, narinig natin si Lord, but without walking on it, without obeying it, hindi mo pa talaga napakinggan ng Diyos, kapatid. At hindi natin tuluyang mapapakinggan ng Diyos kapag wala sa atin ng Panginoong Hesus. Because Jesus is the Word of God. Okay? Kinote ni Lord yung greatest commandment. Kaya naman masasabi natin, mga kapatid, that only Jesus can open our ears. Pwede kasing actually maraming Bible scholars, maraming theologians, na kahit Bible scholars sila at theologians sila, hindi naman talaga sila mga Christians. Marami po. Hindi po kasi sabi nating Bible scholars, hindi po lagi Christians yun. Hindi. Pwedeng inaalam lang talaga, inaaral lang talaga nila, pero hindi ho talaga sila nagsasubmit sa scripture, sa salita ni Lord. Okay? Number 2, paano mo ngayon mamahalin ang salita ng Diyos? Of course, love it. Say mo, love. Say mo sa katabi mo, love. Yan, love. Ito po ay isang buong pusong devotion. Deuteronomy 6:5, after sabihin ni Lord, i-declare nyo to, Hear Israel, the Lord our God, the Lord is one, love the Lord your God. Pagkatapos sabihin, isa lang Diyos nyo, at yung nag-iisang Diyos na yun, pakamahalin ninyo ng buong puso, with all your soul, and with all your strength. Now, i-dissect ho natin ang mga bagay ho na yan. Ano yung love your all with all your heart, and with all your soul, and with all your strength? Marami na tayo narinig dyan, pero tignan natin sa ibang view, no? Sa atin po, no, sinasabi ni Lord talaga dito na yung buong ikaw, okay? So it involves total commitment. Commitment ng Commitment lang sa church? Hindi po. Commitment ng puso, ng soul, at ng strength. Sa atin po mga Pilipino, uso sa atin yung bayanihan, tama? Na-try nyo na yung bayanihan? Kahapon na-try namin yung bayanihan dito eh. Okay? Bayanihan, okay? Isa siyang, ang bayanihan po, mga kapatid, is tinatawag na communal unity. Okay? Na nagpapakita ng pagmamahal. Nagko-contribute sa bawat isa. Ang pag-ibig po natin sa Diyos ay hindi lang emotional affection. Isa po itong isang faithful at isang allegiance o pakikipag-isa. So pag sinabi mong, Lord, I love you, you are saying, Lord, sa'yo ako, kampi tayo. Okay? Kampi tayo, Lord. Pag sabing kampi tayo, Lord, ibig sabihin, ano man yung gusto mo, gusto ko yun. Yung ayaw mo, ayoko nun. Nagigets po? Kaso nga lang, of course, in reality, in application,
kapag may gusto si Lord, usually ayaw natin. Huwag kang iinom ng alak. Huwag kang maglalasing. Hindi walang inom ng alak. Huwag kang maglalasing. Ayoko nun, Lord. Huwag kang magsisinungaling. White lies lang, Lord. Di ba? Kinulayan mo pa yung sinungaling. Di ba? May white ta eh. Huwag mong gagawin to. O to, gawin mo to. Pwede ba, Lord? Ito na lang. Ayoko kasi niyan. So, there are times sa atin na hindi talaga tayo nakikipag-allegiance. Kasi maaaring hindi natin naiintindihan yung salitang we love the Lord. It is about total commitment. Yung gusto mo, Lord, gusto ko nun. Na pag sinabi ko, Lord, I love you talaga. Iba itong love na ito, mga kapatid, sa love mo sa bawat isa. Kasi sa mga mag-asawa dito, pag tinanong kayo, lahat ba ng gusto ng asawa mo, gusto mo? Nagkaroon po ng diskusyonan sila. Malamang hindi. Yung ulam na gusto mo, ayoko nun. At maging sa magulang, sa anak, sa magkakapatid, hindi. Although mahal mo sila. But this kind of love, hindi ito yung sinasabi ni Lord. You love me unconditionally. Love the Lord your God. Ang sabi niya dyan, hindi phileo. Ang sabi niya dyan, ahava, or yung agape. Love me unconditionally. So total commitment. Yung gusto mo, Lord, gusto ko nun. Okay? So, ano itong love the Lord your God with all your heart? Una po, heart or the emotion. Ito po yung ating devotion ng ating mga desires. Yung ating mga kagustuhan. Yung ating mga ninanais. Yan po yung puso. Yan po hindi siya basta emosyon lang. Kung ano yung dinidesire mo, ano yung gusto mo sa niya. Mahalin mo si Lord ng lahat ng may kagustuhan. Hindi lang nararamdaman. Lahat ng gusto mo, dapat mahal nun si Lord. Tanong kita, Eds, anong gusto mo? Huwag mo sabihin yung pangalan, tayo lang. Let's say, si Eds, pas gusto ko ho ng yaman o pera. Sabi natin, pera. Gusto mo rin yaman? O sige, tanongin kita. Gusto natin ng pera. Okay lang yun. It's good. Walang problema doon. Desire mo yun. Pero dapat daw yung desire mo, magmamahal yung kay Lord. Ibig sabihin, magiging honorable siya kay Lord. Yung yayaman ka, pero matutuwa si Lord kung paano ka yayaman. Yayaman ka, tapos yung pinaggagamitan mo, natutuwa si Lord kung paano mo ginagamit. You honor God with your wealth. So, align siya sa buong scripture. Yun ang tinuturo ng scripture. Ano pa gusto mo? Ano pa desire mo? Gusto ko po ng anak. Okay, sige. Magandang desire. Gusto ko ng asawa. Gusto ko po ng ganito. Okay. Pero yung desire mo, dapat magmamahal din kay Lord. Lord, gusto ko ng magandang trabaho. Okay, maganda yun. Bibigay ni Lord. Pero dapat yung magandang trabaho na yun, pag dumating na yun, dapat mamahalin nun si Lord. Ibig sabihin, dapat natutuwa si Lord sa pinaggagawa mo sa trabaho. Hindi yun natutulog ka. Guilty kami dun dati. Hindi yung kumukuha ka ng mga supply sa opisina, tapos hindi para sa church naman to, pastor. Otot nyo. Dapat minamahal din daw nun, ino-honor nun si Lord. So that's one. Your desires. Ano man yung desires mo, it shows your emotions, your thoughts, your will, your inner person, dapat ino-honor nun si Lord. Minamahal nun si Lord. Okay? Ayan. So anong nilalaman ng isip natin? Kasi kasama yan sa heart. Ano nilalaman ng thoughts, ng emotions natin mostly? Kasi yun ang minamahal natin. Kapag inisip mo ngayon, ano ba ang buong laman ng puso't isip ko, yun ang ibig sabihin. Kung ano man yun ang isabihin ng minamahal mo. Okay? So para ma-distinguish, ma-evaluate yung sarili. Nag-church ako, nag-serve ako, pero ano ba ang laman ng buong puso't isip ko? Yun ang laman ng puso ko. Pero sabi ni Lord, op, magkakamali ka dyan. Love me. Hindi ka magkakamali. Love me. Bakit? Kasi kahit anong i-desire mo, hindi niyang kayang ibigay lahat ng pangangailangan mo. But if you love God, God will honor that and God can give you everything you need. Not you want, but everything you need. Lord, ikaw ba yun? Sabi ni Lord, here. Lord, katok ka muna para ano.
Okay? Next is love the Lord with all your soul. So soul talks about your identity. Kung sino ka talaga. Yung lalim ng iyong identity. It came from the Hebrew word nefesh, na ibig sabihin yung buong katauhan mo, yung buong buhay mo. Hindi lang yung spirit mo, no? Pero yung buong hininga mo, buong ikaw. I-dedicate mo raw yung buong ikaw sa Panginoon. Dedicate. Alam mo kung ano yung dedicate? Yung hindi na matanggal? Bars. Hindi, dedicate mo. Pag dinedicate mo sarili mo kay Lord, hindi ka talaga maaalis kay Lord. Didikit ka eh. Ang problema, if you don't commit your whole self, hindi ka dedicate kay Lord. Pag hindi mo dinedicate ang sarili mo kay Lord, hindi ka talaga dedicate kay Lord. Hindi. Gusto mo maging close kay Lord, Pastor, ikaw, kayo na lang mag-pray nyo kasi malapit. Narinig nyo na yun? Kasi close ka kay Lord eh. Kasi malapit ka kay Lord eh. Bakit mo nasabi na siya ay close kay Lord? Kasi nakikita mo yung tao, dinedicate yung sarili niya sa Panginoon. Ang bawat isang tao, lahat naman tayo pagpapalain ni Lord, pero ibang klase ang pabor ni Lord sa mga taong dedikado sa Kanya at talagang didikit sa Kanya. Sabi mo sa tabi mo, dikit kay Lord. Dedicate mo yung sarili mo. Okay? Buong pagkatao para sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng love the Lord with all your soul. Okay? Na pagka tinanong ka, sino, para sa'yo, sino si Elder Eva? Elder Eva. Sino si Sister Eva? Pagka tinanong ka, sino si Sister Eva? Siya ay isang babaeng, kayo na magdugtong. Pero pag nasabi, siya ay isang lingkod ng Diyos, iba yun. Sa church lang, pagkakakilala. Para sa'yo, sino si Tatay Rogelio? Iba si Tatay Rogelio. Basta iba yan. Ano nga? Iba yan. Yan ay man of God. Pag sinabing gano'n, ibang klase yun. Ibig sabihin yung buong identity mo, ang sentro, ang pagkakakilala sa'yo, ang nakikita sa'yo, ikaw ay isang taong dedikado sa Diyos. Ibig sabihin lang you love the Lord with all your soul. Kasi nakilala ka na ng tao na mahal mo si Lord. Okay? Nagigets ha? Nagigets? So more on application yon para makita natin, paano ko ba mamahalin si Lord ng buong puso, ng buong kaluluwa? So next natin, paano mo mamahalin si Lord ng buong lakas? So yung lakas natin ay hindi lang patungkol sa strength o sa paano mo gagawin. It talks about services. Slide natin yan. Okay? It talks about your strength. It talks about your resources. So yung salitang resource, yung salitang strength dyan, nangangulugan ho, muchness. So sabi Lord, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your muchness. Ano yung muchness? Resources. Lahat ng iba pa. Okay? Your might, your influence, possessions, i-utilize mo raw lahat yan, lahat pati yung kakayanan mo para maging honorable kay Lord. Kaya nga ang sabi ni Lord, inulit ito sa New Testament, in whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kasi this is, at iba pa, everything, with all your strength. Diba? Paano ginagamit yung resources? How are we using our resources? Yung oras, paano mo ginagamit yung oras? Is it honorable kay Lord? Paano natin ginagamit not only yung money, yung pera natin? Is it honorable kay Lord? Yung ating lakas. Is it honorable kay Lord? Yan ba ay nagagamit para sa kaluwalhatian ni Lord? Mag-full-time kami, pastor, para sa church kami lagi. Hindi natin sinasabi yun. You can glorify the Lord with your work outside the church, in your household. Actually, dito sasabihin nila, kahit sa bahay ninyo. Okay? Kasi pag-usapan dito sa buong bansa buong bansa, buong pamilya, at bawat isang tao. So, hindi siya nakatuon lang sa church. So, you can serve God sa buong buhay mo. Ang tanong, paano mo ginagamit yung resources? Okay? Especially, every resources, everything na ating let's say, pagkakakitaan natin, our money, our finances. Unahan ko na po kaya, may magandang plano si Lord sa church. Nakikita niyo yung church natin? Nakikita niyo ito? Nakikita niyo yung sahig niyo? Maganda. Maganda? Sabihin niyo na, maganda. Yan. Sahig pa lang yan. Paano pag sabihin ko sa inyo magkakaroon, bibili tayong lupa? Sinabi ko lang yun.
Pero paano pag nagkatotoo? Hindi, linawin ko, lupang pang-church ha? Lupang church. Kasi next month may i-announce kami sa inyo. Segway, no? Ganun gumawa ng segway. Smooth. May announce kami sa inyo na magpapabago ng takbo ng buhay nyo. Babago talaga sobra. Nung pinagplanuhan namin yun, nabago utak namin eh. Nabago buong pagkatao namin eh. Napakain kami mangga kila Mama Ebe eh. Dahil dun eh. Abangan nyo yun next month. Sa mga kapatid, kailangan ni Lord ng buong, hindi kailangan, gusto ni Lord ng buong tayo. Kasi gusto ni Lord pagpalain yung buong tayo. Kung ano lang ang isasubmit, kung ano lang ang isusurrender mo, ano lang ang isusuko mo, kung ano lang i-dedicate mo kay Lord, yun lang ang ipagpapalain niya. Yun lang po. Kaya wag mong asahan na yung buong buhay mo pagpapalain kung ang sinurrender mo lang oras. Kung ang sinurrender mo lang lakas, yun lang pagpapalain ni Lord. Pero pag sinurrender mo, buong pamilya mo, buong pagkatao mo, pati pera mo, buong trabaho mo, isinuko mo na Lord, lahat ito gagawin ko para sa'yo, then asahan mo yung blessing ni Lord. Kasi walang isang salita ang Diyos na pumalya. Mamaya ako, may share ako sa inyo. Magte-testimony ako sa inyo mamaya. So, paano po ho? Kanina, sinabi natin to hear, to surrender, to hear. Number 2 is to love. Tama? Number 3 is this. Basa. Teach. Deuteronomy 6:7, pagkatapos sabihin sa kanila na, isa ang Diyos nyo, mahalin nyo yung Diyos na yon, eto ngayon ang gagawin ninyo. Impress them on your children. Yung mga may anak, makinig mga parents ha, mga magulang, impress them on your children. Yung etong salita ni Lord na ito, ang buong salita niya, i-impress ninyo sa inyong children. Ano yung impress? Di ba? Pwedeng ipakita, pwedeng ipagmalaki nyo, di ba? Pwedeng ituro nyo. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home. Nasa bahay kayo, wala kayong pakialam sa anak nyo, ito cellphone nak, bahala ka dyan. Hindi ho. Sabi niya doon, talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up. Ano pa yung sabi dyan? Yun na pala yun. When you get up. Tinuturo dito yung parental discipleship. Ang discipleship ba nasa church? Hindi. Magsisimula ang discipleship sa bahay. Yun ang turo ng scripture. Magsisimula sa bahay. Hindi pala pinag-uusapan actually yung buong bansa eh. Kasi kabuuan to eh. Sakop siya eh. Pero sabi niya dito, magsisimula ang discipleship sa loob ng bahay. So mapalad ang mga anak na yung mga magulang niya, Kristiyano. Mabalad yung mga anak na yung mga magulang niya, shinare sa kanya si Jesus. Mapalad na yung mga magulang niya, pinagpe-pray siya. Mapalad yung mga anak na yung mga magulang niya, dinala siya sa simbahan. Pero mga magulang, mapalad po kayo kung kayo po ay tinuturo nyo ang Bible sa mga anak ninyo. Mapalad yung anak ninyo kung kayo ay isang magulang na pinapanalangin sila. Mapalad po yung mga anak ninyo. Kung gusto nyo i-bless yung mga anak ninyo, kahit hindi pera, pag-pray nyo sila. Turo nyo sa kanila si Jesus. Dalhin nyo sila sa simbahan. Kahit maglaro sila dyan, na problema yan. Dalhin nyo sila sa simbahan. Tapos ilapit nyo kay Teacher Topper. Kulitin nyo ho siya. Yung mga may anak ho sa inyo, nakikita nyo ho yun? Dalhin nyo ho sa kanya. Mahal na mahal ho niya mga anak ninyo. Maniwala ho kayo. Kitang-kita sa mukha ko, mahal na mahal niya yan. Hindi, totoo. Mahal ni Topper yan. Okay? So yung discipleship ay hindi isang basta classroom. Isa po siyang pamumuhay. Nagsisimula ho sa pamilya. Dinisenyo ho ni Lord yung pamilya para maging isang discipleship venue. So sa mga naghahangad ho na magkaroon ng pamilya, magkaanak, magkaasawa, dapat ho ang mindset ninyo, paano magiging discipleship class o discipleship venue yung bahay. Okay? Sa bahay, minsan may mga time na nagdidiskusyon kami, no? Tungkol kay Kibuloy. Hindi naman tungkol sa kanya. Wala tayong pakialam sa kanya. So yung salita ho dito na impress, yung siyanan, hindi siya basta pinapakita mo. Ang ibig sabihin dito is to sharpen. Hasa. So magulang, listen to this, and even spiritual parents, nagse-cell group, nagtuturo sa church, o yung mga plano talaga na merong siyang sinishare na pamangkin, pinsan, o kahit sino, sabi dito, impress them, ibig sabihin hasain.
Pastor, tinuturuan ko, pinapanood ko nga sila ng Superbook. Pwede, pero ang term na impress ay nagsasabi, hahasain mo sila. Tinetrain mo na sila mula bata. Anong sabi ng Bible? Teach them in the way they should go. So then when they are old, they will not depart from it. Yung Tagalog, sabihin, turuan mo sila habang bata pa para pag lumaki sila, hindi na sila bibitaw doon sa tinuro mo. So wag kang mag-aanak kung wala kang planong ituro si Lord. Ganun lang po yun. If you're a God-believing person, naniniwala kay God, at maniniwala ka sa kanyang salita, wag kang mag-aanak. O kung may anak ka na, wag mong hayaan lumaki ang anak mo nang hindi mo itinuturo si Lord. Nang hindi mo pinapanalangin yung anak mo, hindi mo sila tinuturo ang manalangin, magbasa ng Bible, nang hindi mo sila dinadala sa simbahan at pinapakita yung halaga ng pag-worship kay Lord. Kaysa ang kantahin nila si Ebat Adan, biblical naman daw, Ebat Adan, biblical naman daw eh. Wag yun, please. Mamaya sumasayaw-sayaw pa yan. Wag, please. Pastor, biblical yun, di ba? Ebat Adan? Hindi ho. Hindi biblical yun. Baka naituro nyo sa mga anak nyo, ha? Tigil nyo na po. Wag. So, paano ho natin ituturo to sa mga anak natin? Number 1, intentional instruction. Kailangan ng intentional talaga. You impress to them. Mayroong consistency, mga kapatid. Yes, may panahon ng paglalaro. Okay lang yan. Pero may mga moments tayo, schedule na nak, sabay tayo magpe-pray. Nak, tuturo ko sa iyo yung Bible. Okay? Pwede kayong bumili ng Bible for children, di ba? Again, pwede yung panood yung Superbook. Marami hong kaparaanan, mga kapatid. Dalhin nyo sa Children Bible School, di ba po? Marami hong kaparaanan. Basta may consistency po tayo. Yung salita ni Lord ay dapat magmarka sa puso, hindi lang na matatanda, pati ng mga bata. Magmarka siya sa puso ng mga bata. Purpose teaching na itinuturo natin. Naalala ko ho, nung ako po ay bata, talagang tinuturo sa akin, bawal magmura. Bawal. Bawal magmura, bawal magbisyo. Kasi naman bata ako, nagbibisyo ako, di ba? Pero tinuturo yun. Bawal yun. Bawal manakit. Di ba po? Yung mga simpleng bagay na itinuturo natin. Bata ako, tinuturuan ako, gumising ka dyan kahit puyat ka, magsimba tayo. Kahit ayoko. Kasi bata pa lang tinitrain ka na. Sino dito laking church? Batang church? Ito batang church. Yan. Yan sila Toby, yan. So magandang bata pa lang tayo, kilala natin si Lord. Okay? Ito si June, batang church to eh. Di ba? Yan. Bonakid yan. Kung paano tinuturuan natin gumalang po at opo, tinuturo pa po ba natin? Okay? Opo. Kung paano tinuturuan natin magmano, okay? O kaya tinuturuan natin ng mga nursery rhymes, pero pinakamagandang matutunan nila yung katotohanan kung sino ang Diyos at ang kanyang salita. Pangalawa, lifestyle learning. Paano ho ito? Sabi dyan, in your sitting, in your walking, in your lying down, sa lahat daw ng gagawin ninyo, ibig sa pagbangon, yung buong buhay ninyo. Ang sinasabi niya dito, hindi lang daw po pang Sunday yung pagdidisciple sa mga anak. Ito daw po ay isang pang-araw-araw na usapin sa loob ng tahanan. Dinedemonstrate ng mga magulang yung godly living sa kanilang mga anak para sundan ito, mga kapatid. And pangatlo, legacy building. Paano mo ituturo? Magkakaroon ng legasiya. Hindi lang to tungkol sa pagpasa ng transformation, pero ito po ay isang spiritual inheritance o may pinapamana ka sa kanila spiritually. Okay? May pinapasa po tayo sa kanila. Turuan ho natin sila hindi lang magbasa, mag-memorize ng Bible verse. Bata ako, ang alam ko lang John 3:16. At least may alam, di ba? Nawa yung mga bata natin, ako, somehow I desire, yung mga bata natin, darating yung moment. Sa TLR dati, may mga time na kami, mga children, pinapaakyat kami sa stage, tapos mag-recite kami. Mateo 4:4. Sumagot si Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namutawi sa bibig ng Diyos. Tapos palakpakan lahat. Kasi on that, tinitrain mo na yung bata eh. So hopefully, sa mga susunod na Sunday, sana merong ganon. Sino maglalakas loob? Magulat tayo si Yael, di pa nagsasalita, biglang nag-memory verse, O kaya si Toby, Meron ba? Matutunan ng mga bata. Memory verse.
Hindi lang yung pag-aakyat. Maganda, no? Sana may special number ulit yung mga bata eh. Pero hindi lang yung laging pag-aakyat sila dito. Na, 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 na. Okay naman, maganda. Pero sana next time, may magma-memory verse na bata. Kasi batch namin, may batch ba ako dito? Ganun po, umakit kami sa stage talaga. Memory verse. Bata. So challenge po yun sa mga magulang at sa mga nagdadala ng bata dito. Baka next time wala na magdala ng bata, no? So i-commit ho natin yan, mga kapatid. Maging intentional po tayo. Don't just raise smart kids. Raise godly kids. Oh, ang galing naman, tali-talino naman, smart naman yan. Pero mas maganda kung makilala nila, yung bata may takot sa Diyos. Kilala niya si Jesus. Pang-apat, hindi lang to teach, ikaw mismo remember. Hindi mo remember. Pagtapos niya sabihin lahat iyon, sa bahay ninyo, ito ang gawin niyo sa bahay, papasok na tayo ngayon doon sa buong bansa. Okay? At ano ang dapat na matandaan sa buong bansa, ng buong bansa, pagpapasok na sa pangako ng Diyos? When the Lord brings you into the land, the promised land, pag dinala ka ni Lord sa promise mo, be careful. Lah, di ba dapat Lord celebrate? Sabi Lord, be careful. Be careful. Hindi celebrate. Be careful that you do not forget the Lord. Hindi mo magagawang i-celebrate si Lord kung nakalimutan mo na nga si Lord. Ang unang dapat gawin ng bawat isa sa atin, bawat isang tao, actually hindi lang mga Kristiyano, is alalahanin ng Diyos kapanahon na sumagot na si Lord sa panalangin mo. Sa panahon na merong kang promise Lord na pinanghawakan, tas nangyari lahat yun, ang sabi Lord, ingatan mo ang sarili mo, huwag ka makakalimot. Wag na wag. Ang sabi ng isang pastor, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. So sabi Lord, remember. Ang prosperity, ang kasaganahan, ang pagyaman, ang pagpapala, pwedeng magdala sa atin sa isang spiritual complacency. Ibig sabihin, pwede tayong maging complacent o pabagsak spiritually. Pwede tayong dalhin nun. Why? Kasi yun na yung okay na tayo eh. Okay na eh. Nasagot na eh. So hindi na ako magpe-pray. Lord, okay na eh. Meron na ulit eh. Hindi na ako magpe-pray. Lord, hindi na ako ulit magsaserve. Lord, hindi na ulit ako maging masigasig sa'yo. Hindi na ulit ako mag-e-effort sa'yo, Lord. Kasi nasagot na eh. Remember the time na meron kang desperado meron kang desperation, meron kang desperado na makuha kay Lord? Sobre eh. Ngayon makakaluhod ka na dyan. Ganda na yan. Iiyak mo talaga dyan. Mag-overnight prayer ka na dito. Sayang sana nung Friday nandito tayo jam, no? Kung ganito, no? Sana nakaiyak si Pastor MJ. Pero nung nasagot, ano yung una nangyari? Either you remember God o nakalimutan mo si God. Dalawa lang po yun. Kaya sabi niya dyan, mag-ingat kasi baka makalimutan mo ang Diyos. Mga kapatid, ganito ang nangyari sa bansang Israel. Ang sabi sa kanila, Lord, huwag niyong kalilimutan yung ginawa ni Lord sa inyo. Huwag niyong kalilimutan na pinalaya kayo ni Lord, inangat kayo ni Lord, binangon kayo ni Lord, pinagpala kayo ni Lord, lahat ng bagay nakala niyo sa inyo, hindi, si Lord ang gumawa. Huwag niyong kalilimutan yon. Ang tendency sa atin mga tao, not only for us Christians, ang tendency sa tao, pag nasagot na, pag nakuha na natin, ang tendency sa atin dyan, ako naman na nagtrabaho eh. Ako naman nag-effort, ako naman ang gumawa. Nagkakamali ka doon. Si Lord pa rin ang gumawa at nagbigay. Si Lord pa rin nagbigay sa iyo ng opportunity na makagawa. Si Lord pa rin nagbigay ng hangin na makahinga ka. Paano ka nagtatrabaho? Di mo magagawa. Si Lord pa rin ang nagbigay sa iyo ng umaga para bumangon ka. Kaya wala ka talagang maipagmamalaki. So don't forget the Lord, sabi dyan. Sa ating mga Pinoy, usong-uso yung utang na loob. Tama? May utang na loob tayo. Ine-emphasize nito yung kahalagahan kung sino yung tumulong sa atin. Kung sino yung talagang nandyan sa panahon ng pangailangan. Kung yung mga tao nga sa paligid natin, pag may nagawa siya sa'yo na maganda, di ba sobrang pasalamat ka? Utang na loob mo hanggang forever na nga eh. Di mo makalimot-kalimutan eh. How much more yung Diyos na kahit sa panahon na hindi mo hinihingi, bibigay pa niya. Nakalimutan mo hiningin pero binigay. Yung panahon na nagkamali ka na, pero dahil dinidinig yung panalangin mo, sasagutin pa rin. Kung kaya mong pasalamatan ang taong gumawa sa'yo ng maganda, how much more God? I think God is more deserving than any one of us.
So sabi doon, huwag mong kalilimutan si Lord. Now, paano mo mapapractice yung remembrance, yung remember? Anong gagawin mo? Una, acknowledge mo yung giver. Acknowledge the giver. Yung mga blessing, pwede yung maging Diyos-Diyosa ng buhay. Nagkaroon ka ng trabaho, Diyos-Diyosa mo. Nagkaroon ka pera, Diyos-Diyosa mo. Nagkaroon ka ng asawa, Diyos-Diyosa mo. Anyone, anything, pwede maging idol. Kapag hiniwalay natin siya doon sa nagbigay. Kapag in-acknowledge mo na yung meron ka ngayon galing kay Lord, then you are already practicing remembering God. You are already honoring God. Okay? So, alalahanin mo lagi, meron kang sahod, meron kang asawa, sa bawat umaga gigising ka, alalahanin mo lagi, lahat ng meron ako, si God ang may bigay. May opportunity, si God ang may bigay. May nangyari maganda, si God ang may bigay. Kahit tinrabaho mo, kahit diniskartehan mo, si God ang may bigay. Sabi niya doon, be careful not to forget God. Pangalawa, guard your gratitude. Tayong mga Pinoy, kilala tayo sa utang na loob. Pero spiritually, tayo po ay nagkukulang dito, nagkukulang yung puso natin dito towards God. Okay? Pero mga kapatid, yung paulit-ulit, yung regular na pagre-reflect natin sa katapatan ng Diyos, nag-igamot o isang prescription para maiwasan natin ang pagiging ulyanin. Okay? That's why we teach every morning, we pray, we thank God. Yung kagad yun, para mapaalala mo, gumising ako kay Lord. Okay? Meron akong pamilya, meron akong buong katawan ko, malusog ako dahil kay Lord. Lahat yun dahil kay Lord. Pasalamatan ng Panginoon. Be grateful. Practicein po natin yung sinasabing Ebenezer. Sabi mo Ebenezer. Sa Bible, merong isang Ebenezer. Nagtayo po, no? Noong panahon na ito, no, nagtayo si Moses yata to. Nagtayo po siya hindi ko alam kung si Moses o si Samuel nga yata. Nagtayo po siya ng isang altar. Okay? Nagtayo siya ng isang altar. At bakit niya tinayo yun? Para reminder sa kanya na tinulungan lang siya ni Lord mula noon hanggang ngayon, si Lord lang ang tumulong sa kanya. Para hindi niya makalimutan. Nagtayo siya ng isang altar. Every time na makikita niya yun, maaalala niya, si Lord lang ang tumulong sa akin mula noon hanggang ngayon. Hindi ko alam, pwede kang may Ebenezer eh. Pwede kang Ebenezer mo is family mo. Every time makikita mo sila, si Lord lang ang nagbigay sa akin ng lahat. Pwede kang Ebenezer mo, trabaho. Na every time makikita mo yung trabaho mo, si Lord lang ang nagbigay. Si Lord lang ang tumulong. Pag nakikita mo yung sarili mo sa salamin, Ebenezer, itong taong to, tinulungan to ni Lord. Si Lord lang ang meron kung bakit itong taong to nag-i-exist. You can build your own Ebenezers, kapatid. Okay? An altar. Or hindi man altar na poon, no? Pero anything that will remind you, help you be reminded na ang Diyos ang tumulong at nagpala sa iyo mula noon hanggang ngayon. At sa mga susunod pa. Mga kapatid, number 3, beware of comfort zones. Para maalala mo, ingatan mo ang mga comfort zones. Alam ni Lord na yung comfort ay maganda, pero pwede itong manganak ng complacency o pagiging kampante. Huwag tayo maging kampante sa kampante. Maging vigilant ho tayo sa ating pananampalataya, lalo na sa panahon ng kasaganaan. Minsan may mga moment na sobrang sagana natin, nakakalimot tayo. Sa sobrang ganda ng buhay, nakakalimot talaga tayo. Sabi doon, beware of comfort zones. Halimbawa, estudyante ka, ganda-ganda na nangyayari sa'yo sa grades mo, makakalimot talaga, may tendency makalimot ka kay Lord. Ganda na nangyayari sa trabaho mo, okay ka naman, bayad lahat, wala kang utang, di ka takot sa due dates. Haya-haya ka talaga. Pero kapatid, don't be complacent. In a snap, pwedeng the Lord gives, the Lord takes away. Katulad kay Job. Mag-ingat. Hindi dahil kay si Lord, hindi po. Pero ayaw ni Lord na yan ang maging idol mo. Bakit? Pag yan ang naging idol mo, taubos yan, ubos ka na. Pero pag si Lord, ang tanging lodi mo, mauubusan ka, pero magkakaroon ka ulit. Kasi si Lord yung giver. He is the only source. Ang pasasalamat sa Diyos ay tulay sa pagitan ng ating panalangin at kanyang kasagutan. Gusto mo makamta ng kasagutan, Lord, magpasalamat ka. Yun lang bridge nun eh. Baka hindi lang tayo marunong magpasalamat, kapatid. Number 5 and the last, obey. Say mo, obey. Do what is right and good in the Lord's sight. Gawin mo yung mabuti, gawin mo yung tama. And what is good, what is right? Obey God. Obey His words. Yung obedience po ay isang natural na response natin sa pagmamahal natin sa Diyos.
at sa kanyang pag-ibig at sa kanya pong mga katuruan. Ang totoong pag-ibig sa Diyos ay hindi po passive. Ibig sabihin, hindi siya idle. Hindi siya yung nandiyan ka lang tapos mahal mo si Lord. Hindi po ganun. True love for God is active. Sabi mo active. Sabihin may act, may action. Pag sayang passive, nandiyan ka lang. Pag active, may ginagawa yun. Okay? So yun po yung tinatawag natin na active love kay God. At yun yung sinasabi dyan na to obey, to do what is right kay Lord. Yung sinasabi niyang right, do what is right, nag-i-imply po ito ng isang moral na katuwiran. Isang may buhay na may hustisya at may kabutihan. Ito po ay bagay na ginagawa na beneficial po sa atin at nakakalugod po sa Diyos. Ang salita ho ng obedience o yung pag-o-obey natin, pagsunod natin sa Diyos, ay pag-a-align. Isesentro mo, idudugtong mo, ililinya mo sa kung sino si Lord at ano yung pangako niya. Katulad na lang po ni Abraham. Ang pangako ni Lord Abraham, magiging ama ka ng lahat ng bansa, magkakaroon ka ng anak na kasing rami ng bituin at ng mga buhangin. Promise si Lord, tama? Pinanghawakan niya yun. Ang problema, yung action niya, hindi niya nilinya dun sa pangako. Bakit? Kasi sabi niya, magkakaanak ka through Sarah. Anong ginawa ni Abraham? Lord, baog si Sarah. O si Sarai, baog po siya. Anong ginawa ni Abraham? Nagkaanak siya kay Eva? Hagar. O Lord, magkakaanak pa rin naman ako, pero diskartehan ko na lang para matupad yung promise mo. Hindi, pag promise si Lord, siya tutupad. Paraan din niya. Kailangan mo lang manalig, kailangan mo lang rin sumunod. Kasi promise niya yun You just need to obey. Pero pag ginawa natin, okay? Ginawa natin na hindi natin inalign. Kasi kala natin pag obedience, yun, susunod na ako doon. Hindi. When we say obedience, ano man yung wisdom ni Lord na binigay sa'yo, i-align mo yun doon. Ito yung paraan ni Lord. I-align mo doon. Maraming man of God, may promise si Lord. Pero yung action, nag-act naman may act naman. Ang action nila, hindi nakalinya doon sa pangako. Katulad doon sa masa kanina na binanggit ko. Sabi ni Lord, bibigyan ko kayong tubig. Anong ginawa sabi ni Lord kay Moses, magsalita ka sa bato, magkakatubig. Anong ginawa ni Moses? Pinalo yung bato. Tama, mali? Nagkaroon ng tubig. Tama? Nangyari yung promise. Mali nga lang. Dahil doon, hindi na siya nakapasok doon sa promised land. May mga maliliit na promise si Lord patungo doon sa pinakamalaking plano niya sa buhay natin. May mga promise tayong pinanghahawakan Pero bawat isang yon ay bawat promises na yun ay step lang papalapit doon sa pinakaplano niya. May mga pangako si Lord sa kanila sa journey nila sa wilderness. Nandun sila sa disyerto sa ilang. May mga pangako si Lord sila, magkakain kayo ng pugo, kakain kayo ng kwek-kwek, kakain kayo ng kung ano-ano. Iinom kayo ng tubig, magpapaulan ako ng mana. Lahat yun nangyari. Amen. Promise si Lord. May clouds may clouds sa umaga at apoy sa gabi. May promise si Lord. Liligtas ko kayo, gagaling kayo pag may sakit kayo. Lahat yun. Pero hindi yun yung pinakaplano ni Lord. Ang plano ni Lord, yung promised land. And same with us. Huwag kang mag-i-stop dun sa promise si Lord. Dapat pumunta ka dun sa pinakaplano sa promised land. Pero pag papunta ka na dun, pag napasok mo na yun, ang sabi ni Lord, mag-ingat ka na sumunod at patuloy na makinig kay Lord. Paano natin gagawin ng obedience? Cling to the covenant. Cling to God's promises. Panghawakan mo pa rin. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. I tell you, huwag kang bibitaw. Kapatid, huwag kang bibitaw. Cling to God. Hindi yan random rules. Yung mga utos si Lord, instruction niya sa Bible, hindi mo yan basta KJ at basta nag-uutos si Lord. Lahat yan may kalakip ho na blessing. So sunod ho tayo doon. Okay? Be consistent. Have a consistent character. Si Lord po, mga kapatid, ay may isang consistent character. Ibig sabihin, pag sinabi niyang siya ay faithful, faithful siya. Pag sinabi niya yung salita niya, mangyayari po yun. So hindi ka lang magkikling sa promise, magkikling ka rin, hawak ka rin doon sa nagsasalita. May consistent character po si Lord. Pangatlo, conquer with courage. Tapangan mo. Mahirap pang hawakan ng word ni Lord. Pero tapangan mo. Sa tabi mo, tapangan mo. Kasi pwede yung katabi mo ngayon, bumitaw na siya sa promise si Lord. Ayaw na niya mag-journey kay Lord. Ayaw niya na magpatuloy. Pero tapangan mo.
Kasi tulad nila, sumablay sila, nagkamali, pero papasok pa rin sila sa promised land. Pagdating nila sa promised land, magkakamali, sasablay. Maraming ulit, aayawan nila si Lord, ibang Diyos na nila. Pero si Lord faithful. Kasi consistent ang karakter ng Diyos. Tapat ang Diyos. Bago po ako magtapos, mga kapatid, January, nag-resign ako sa trabaho ko. Nag-resign ako, no? Tapos, for how many months, almost half a year, hindi ako nag-work. Hindi ako work. Tipag ko eh. Pero alam niyo po, bago pa ako mag-resign, December pa lang, patapos ng December, meron talaga akong scripture talaga na lagi, sila ho, di ba yung Shema, kasama lang sa prayer nila yun eh. Ako meron akong Shema. Meron akong sarili kong prayer declaration. Tanong niyo sa akin ano? Psalms 23. Psalm 23. Lagi yun. Araw-araw yun. Kasama ko. Hindi ko talaga siya nire-recite. Kasama ko siya sa prayer ko, Lord, ikaw yung aking shepherd. Dadalhin mo ko sa magandang kapatagan. Dadalhin mo ko sa mainom na tubigan. Lord, di mo ako pagkukulangin. Hindi ko siya nire-recite as is. Sinasama ko yung buong thought ng buong Psalm 23. May time nire-recite ko siya sa prayer ko. Lagi yun. Even sa mga moment, halimbawa, kailangan ako na magbayad ng bahay, wala akong pera. Wala akong magbayad ng bahay. Lord, ikaw yung shepherd ko. I will never be in need. Tapos, bigyan mo ko nung nakakaiyak. Pag ako naiyak, Justina, parang horror naman yun. Okay ka lang? Alam mo, araw-araw. Wala akong work ha. Nag-work lang, parents ka lang. May kita ko, yung shepherd ko. Hindi ako pagkukulangin nun. Mula sa January actually, hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, hindi ako pinagkulang ni Lord. Sabi ni Lord dun sa sabi ni Lord, I am your shepherd. Hindi ka magkukulang. Dadaling kita sa pastulan kung saan may provision. Bibigyan kitang kapayapaan. Dadaling kita sa righteousness ko, sa katuwiran ko, sa matuwid na daan for my glory. At kahit lumakad ka pa sa bingit ng kamatayan, and though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Matapang ba ako? Magaling ba ako? Malakas? No. For you are with me. Kasi Lord, kasama kita. Ba't ako hindi matatakot? Dahil ba may diskarte ako? Hindi, wala nga eh. Wala nga ako makuha ng trabaho eh. Hindi ako matatakot kasi you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Maraming gulo, maraming problema, maraming gusto kang, alam mo yun, maraming suliranin na gusto kang panghinain. Pero Lord, you anoint my head with oil. Hindi ako katulad ng iba, Lord, pinili mo ako, anak mo ako. You set me apart. Hindi ako katulad ng mundo na walang Diyos, may Diyos ako. You set me apart. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely, ito pinauulit ko, surely Lord, sure na sure, your goodness, your mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Lagi yun. All of a sudden, nag-apply ako sa isang company. Sabi ko kasi ang prayer ko, Lord, ayoko na magtrabaho sa corporate, Lord. Ayoko na. Kasi somehow may nakukompromise ka sa akin eh. Siyempre, iba ang kultura ng ibang bansa, bawa. Iba ang kultura ng outside, ng secular, di ba? Di mo na magagawa talaga yung mga bagay na magagawa mo.
At may mga bagay hindi sila maintindihan. So Lord, sabi ko, gusto ko mag-apply sa isang trabaho na talaga ma-honor kita. At kung magagawin, meron akong part sa kingdom mo. I mean, gusto ko na mabuhay talaga, Lord, para sa iyo. Parang gusto kong maging totoo 'yon. Kasi prayer ko naman, Lord, mabubuhay ako para sa iyo. Declaration ko, Lord, mabubuhay ako para sa iyo. Pero Lord, nabubuhay nga ba ako para sa iyo? And so, sabi ko, Lord, gusto ko magtrabaho. Sa isang trabaho, nagtatrabaho ko, pero Lord, parte pa rin siya ng kaharian mo. Na parang nag-serve pa rin ako. And to make the long story short, mga kapatid, bukas po mag-i-start na ako. Huwag mo na kayo pumalakpak. Wala pa. Excited ka naman eh. Yung kumpanya ho na tumanggap sa akin, isa siyang Christian broadcasting station. Na kung saan, isa siyang parang more on missionary work din siya. Pero may trabaho siya. At ang gagawin ko doon, mag-edit. To do the things I love. Mag-picture, mag-video, mag-edit. At tinanong nga ako doon sanay ka ba sa camera? Sanay ka bang humarap sa camera? Sabi ko, opo. O sige. Baka may time, darating yung time, ikaw yung mag-i-interview. Sa panahon na siya, shoutout ko na lang po kayo ha. Pag nakita niyo na ako sa TV. Pero ang gusto kong sabihin, gusto kong ipatotoo, hindi masasayang yung prayer mo. Hindi. Lalong-lalo na, gusto mo ng isang powerful prayer. Declare mo yung salita ng Diyos. Incorporate mo siya. Declare mo. Hindi ko alam kung ano yung mga paborito mong verses, passage. Hindi ko alam. But as long as it is aligned sa sinasabi ni Lord, sa pangako ni Lord, kapatid, maniwala ka. Napatunayan ko na hindi lang ngayon, even before. Walang ibang sasalba sa akin at walang ibang sasalba sa atin. Walang ibang sasalba sa bansa, walang ibang sasalba sa church, sa pamilya mo, sa iyo mismo. Kundi ang salita ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. Ang panalangin sa Diyos. Wala lang iba. So iniimbitahan kita ngayon, pipikit ka. Lalapit tayo kay Lord. And you will commit yourself that today, pinapaalala ng Panginoon sa atin na may pangako siya at plano na gusto niyang puntahan mo, na gusto niyang marating mo, at gusto kanyang dalhin doon. Pero meron siyang reminder. Ang reminder niya, makinig ka. Makinig ka. Meron akong salita. Meron akong sinasabi. Makinig ka. At sa pakikinig mo, mahalin mo yung sinasabi ko. Mahalin mo yung salita ko. Isinulat ko yan. Isinulat yan. Hindi nang para basahin. Pero isa puso mo. Isa pamuhay mo. Dahil dadaling ka niyan sa pagpapalang ninanais ko. Sa'yo, sa pamilya mo, sa church mo, at maging sa bansa. Makilala ka bilang isang Kristiyano nagmamahal sa salita ng Diyos. Na nagmamarka sa puso mo yung salita niya. Itinuturo sa kahit kanino. Isinishare sa buong pamilya. Bukang bibig. Kasama sa prayer. Hindi madamot si Lord. Dadaling ka niya dun sa promised land. Dadaling ka niya sa plano . Pero sa panahon na yun, huwag mong kalilimutan ang Diyos. Huwag. Hindi mo alam, hindi mo pa alam, hindi pa natin nakikita yung kabuuan ng kakayanan ng Diyos na kayang gawin sa atin. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Cling to His words. Huwag na huwag. Now, commit yourself once more to God. Lord, lumalapit ako sa iyo ngayon. And I commit my whole heart to love your words. My whole heart, Lord God, to talk to you. Lord, hindi ko babanggitin yung mga salita mo, yung promises mo para ipaalala sa iyo, hindi po. Pero para ipaalala mismo sa akin na ikaw ay Diyos sa tapat. Na lahat ng sinabi mo, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita na hindi babalik sa iyo nang walang nangyayari ang iyong salita. That everything that comes from your mouth
will certainly happen. Turuan mo po kami dumaan sa proseso mo para maabot namin yung produkto ng pagpapala na naghihintay sa amin. Lord, as a family, in our own families, teach us, Lord, to be carriers, maging tagapaghatid ng iyong pong salita, tagapaghatid, Panginoon, ng iyong presensya sa kanila. Makilala ka ng aming mga magulang, ng aming mga anak, makilala ka ng bansa, at lubos ka pa po namin makilala bilang iyong mga anak. Panginoon, ikaw po ang patuloy na magtapos at magpatuloy ng mensaheng ito sa aming pong mga buhay. Naniniwala po ako, Lord, may kinatagpo ka sa umagang ito at may binago ka, Panginoon. Lord, we are ready to receive the manifestation of the powerful Word of God. Next month, Lord, we pray for next month. Ang bawat isa sa amin, may pinangahawakan kaming pangako mo. And next month, Lord, makikita namin ang katuparan nito, God. Hallelujah. Gaano mang kaliit, gaano mang kalaki, Lord, it will certainly happen because sinabi mo po ito. Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, dakila at matagumpay sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa iyo. Palakpakan po natin si Lord.